Ano nga ba yung pwede ko i-share sa inyo ngayon na dapat ninyong pakinggan? At ano nga ba yung kailangan mong paghandaan? Bakit nga ba may roof beam tayo? Yung mga main bar natin na yan, dapat naka-usli. Kagaya natin. Pero, kung yung abang mo naman nakakapit naman sa biga natin, yun, much better tayo. Dito, walang column to na dediretso dun sa ibabaw, sa pinakailalim. Pero meron tayong inabang. Kasi ang rafter natin, isa, dalawa, tatlo. We're using vibrator to make sure na matibay. At saka yung forma namin, matibay. Kasi gumamit kami dyan ng Suntech plastic board. Panibagong araw. Kapagpalang umaga sa inyo lahat. So, dito tayo ngayon sa ating proyekto. So, magbubuhos tayo ngayon ng biga para sa last na roof beam natin. So, dito yung mga tropa na ngayon para makapagbuhos na tayo. So, tara. Maganda mag-umpisa kasi maganda yung panahon. Mag-umpisa na sila magbuhos. Ayan. So yan yung pinaka mataas na part ng roof beam natin kasi naka high ceiling to, no? Magandang umaga. Ganda ng panahon, no? Ito yung last part ng pagbubuhos natin sa taas. Bakit nga ba last part? Yan yung pinaka high ceiling natin. So hindi na ho tayo tataas dito. Bungalow house project. So ongoing yung pagbubuhos natin at ongoing din yung pag-electrical natin, pag layout mga kamusta na. Okay, so abot-abot na tayo para minsanan. Ang kagandahan naman yan, gamit naman tayo dyan ng ating mixer, so mabilis pa rin. So walang putol yan. Kapag walang putol, ibig sabihin dire-diretso po yung pagbubuhos natin. Tignan natin dito sa kabilang side. So ito, pantayin lang natin yung curing yan, then babaklasin na natin. Nyay! Naragsak ni Pangulo So napagbigyan sa dirabi Napagbigyan kan sa dirabi. So mala na kasi mangot ka. Okay. So ayan, ongoing pa rin yung pag-aabang natin ng electrical. Kasi ito, papalitadahan ko na kaagad yan. It's either bukas, pwede na masimulan yan. Okay. So pag nasimulan na yan, dire-diretso na. Kasi enclose na rin namin dito kung sakali. Yung mga CR dito. Tapos to. Mabilisan na lang yan. Kasi yung naririnig nyo na yun ay yung ating vibrator. So importante yan, meron tayong vibrator para kung titingnan ninyo yung mga column biga namin, solid na solid, no? Wala akong makikita ang ampaw nya. So yan ang kagandahan ng vibrator. Kasi pag wala tayong vibrator, minsan may mga ampaw na lumalabas. Solid, no? Kaya nga sa amin required yan na mayroon kang vibrator kapag papabuhos ako, poste man, biga man, o kaya slab. So ang isa pa dyan na kagandahan nya ay masusunod mo talaga na maayos ang lahat, lalo na kapag maayos din yung forma natin. Okay, so ang check pa namin dito yung mga abang na electrical nya. So dapat yan meron din maayos spacing, yung ating spacer sa bawat side. So yan yung isang check pa natin. Ongoing pagbubuhos natin.
So sabay kasi to, pati dun sa may siruho ng column natin, doon din. Yan, puro siruho yan. Yan, tapos na dun, oh. Tapos na yung buhos doon sa part na. Ganun din doon. So mamaya maya tapos na to. Mga tanghali. So yan ang kagandahan ng manpower. Diba? So itong mga abang na to para dun sa rafter bubong natin. Yun. Kasi yung mga yun, hindi naman natatama yung mga yun. Ano nga ba yung pwede ko i-share sa inyo ngayon na dapat ninyong pakinggan, no? So dahil nasa huling biga na ho tayo, so ibig sabihin pag huling biga, pinakamataas na part ng biga. Dahil ito ay bungalow house, kung napapansin yung doble yung biga natin. Pero bakit nga ba doble? So etong biga na to, continuous po yan na nakakapit sa lahat ng column, yan yung nasa baba. So etong biga naman na nandito sa ibabaw, ganun din yung nandun sa may part na yon. Ganun din yung nandun sa part na yun, taas yung nandun sa kabila. Yan po yung tinatawag natin na roof beam. So ano nga ba yung kagandahan niya? At ano nga ba yung kailangan mong paghandaan? Bakit nga ba may roof beam tayo? So roof beam, ibig sabihin dyan po natin pinapatong yung ating bubong, yung ating trusses. So ibig sabihin kailangan po yan para hindi magka-problema dun sa ating struktura, na kung saan minsan na-encounter natin ang malakas na bagyo. Minsan, kumbaga, talagang challenge tayo kasi malakas yung bagyo. Ngayon, minsan bumibigay yung mga bubong natin dahil akala mo matibay yung pagkakagawa ng bahay mo. Pero yun nga lang pala, kulang pala sa kapit, kulang nga pala sa abang. So usually kasi kahit nasabihin mong malaking building po yan, minsan talagang kung malakas na bagyo po yan, bumibigay, no? So marami tayong mga na-encounter na itong previous days na o kaya previous na typhoon. Yan si Typhoon Uwang. So sabi nga ng kliyente natin, sir, ano nga ba yung kapal ng bubong? So importante po yung mga yon. Ano nga ba yung bakal na gagamitin natin? So based doon sa may plano natin, syempre doon pa rin tayo magbe-base kung ano yung kapal ng bubong, ano nga ba yung ilalagay na bakal, which is hindi mo dapat tipirin. So kahit nasabihin naman natin na kompleto na ho yun, so ibig sabihin okay na, given na ho yun. Paano naman dun sa may structural na pagkakagawa ng bahay mo, lalo na kapag ito ay iaasahan mo talaga na open area kagaya nito. So wala pang mga kapitbahay ito, talagang as in sarili niya muna. So meron man tayong kapitbahay pero mababa kung i-compare mo dito sa ginagawa natin. So dito, ito yung huling biga na ginagawa natin ngayon, na kung saan ito yung pagkakapitan ng bubong natin. So ano nga ba yung kailangan nating tandaan? So sa paghahanda kasi nito, kahit na may biga tayo, kung wala namang pagkakapitan, useless natin, no? So magiging useless yun. So dito, para hindi maging useless yung roof beam natin, nasabihin mo kahit na may mga columns yan na dumiretso, kagaya nito, diretso po yan yung column natin, yung mga rebars natin na yan, yung main bar natin, mula dun sa may pinaka-footing na ito. Ang abang namin dyan, 7.5, so ibig sabihin, diretso po yan hanggang dun sa may footing nya, tsaka may 9 meters pa po tayo. So ngayon, yung mga main bar natin na yan, dapat naka-usli, kagaya nito. Naka-usli po yan. So kung bitin man yan, so syempre magkakaroon tayo na splicing dun sa may column natin. So wag ka magkakaroon ng splicing sa ibabaw na. So minsan nagiging useless na ho yun. Pero kung yung abang mo naman ay nakakapit naman sa biga natin, yun, much better pa yun. So bakit nga ba napaka-importante na meron tayong naka-expose na mga rebars o yung main bar na kung saan yun yung pagkakapitan kasi ng rafter natin o kaya yung trusses natin. So isipin mo na lang, napakalaking bahay tapos ang kakapitan mo ganun kaliliit na bakal, 10mm, di ba? So kahit sabihin mo na multiple po yan na nakalagay, o sabihin na natin matibay yan,
Pero paano naman yung sinasabi natin kapag may vibration, paano kung talagang malakas talaga yung bagyo? So huwag tayong pakampante na sabihin mo na may abang naman kami, so hindi yun enough. So sabi ko kanina, huwag kang mag-aabang ng mga maliliit na bakal lang kung talagang gusto mo na matibay yung pagkakagawa ng bubong mo. Kasi kahit nakasabihin mo na makapal yung mga bakal na ginamit mo para sa trusses mo, makapal yung bubong mo, makapal din yung lahat ng mga materyales, gutter, spandrel, lahat makapal na. Pero paano naman yung kinagkakapitan niya, di ba? So minsan nagiging useless po yon. Ngayon, kailangan mong paghandaan at saka kailangan mong alamin, pag-aralan kung ano yung klase ng bubong, ano nga ba yung klase ng ilalagay mo ng mga bakal niya. So para hindi ka nabibitin. Okay? So dito sa may part na to, dito walang column to na dediretso dun sa ibabaw, sa pinakailalim. Pero meron tayong inabang. So eto naka-base diyan. So kung ano yung laki nung ilalagay natin na rafter. So kung yan ay ilalagay natin ng plate, so dapat yan nakaabang. Kung sakali man po na lahat po ng mga bakal na yan ay kailangan na weldable o kung ano man, so yun po yung mga iaabang natin. So eto, kasi ang rafter natin isa, dalawa, tatlo. So ibig sabihin dito sa may pinaka high ceiling na to, kasi ito panibagong design nyo to. So ibig sabihin dapat meron tayong continuous na abang po niya. So kinapit natin dito, gamit natin ang 16mm. So meron tayo doon, meron tayo doon. So kailangan po yan to make sure na meron kapag kakapitan. So sabi ko nga, anin mo naman yung matibay na biga kung wala namang nakaabang na matitibay din na bakal, diba? So yun lang naman yun, napakasimple lang. So tingnan natin kung ano yung disenyo nung bubong natin dito para at least magka-idea kayo. Okay? So habang ginagawa to, buhos natin. So itong kagandahan naman niya, sa akin importante yung bakal niya. Yan. Yung ginamit natin sa may biga, yung kung paano natin siya ginawa, at syempre yung buhos natin kung gaano nga ba yan katibay, kung ilang PSI yan, no? So importante po lahat po yan. Kaya nga po dito lagi kong chine-check po yan. Tapos ang isa pa ay yung abang na rin natin dun sa may mga electrical natin, kasi usually kasi pag walang abang yan, nakokompermiso yung building natin gawa nga nung walang abang, tinitiktikan. So yun yung pinaka worst na part ng building, no? Kapag meron tayong mga inaabang na kung saan tinitiktakan natin yung column, tinitiktikan yung biga, so nawawala na integrity ng mga biga natin. So nagiging mahina. Okay? So yun yung usually na nagiging problema ng karamihan, kasi hindi naman nila alam kung ano yan eh. Kasi alam niyo po yun, na-try ko rin po yan yung mga maraming uri ng mga trabaho, tapos yung ibang mga worker ay wala silang pakialam kasi wala silang idea sa ginagawa nila. Kumbaga talagang trinatrabaho lang nila kung ano yung tatrabawin nila. So minsan nagiging problema yun. Okay? So we're using vibrator to make sure na matibay, at saka yung forma namin matibay kasi gumamit kami dyan ng Suntech plastic board. So walang ampaw yan, tapos solid pa ho yan, walang tagas, maganda. Gumagamit din tayo ng tubo para tuwid yung ating runner at saka yung mga ginagamit na pang framings, no? Okay? Ito merienda, tuloy ipakita ko sa inyo yung plano para makita nyo. Merienda muna, pansit. Pansit. Pampapigsada, pampalakas ng tropa, merienda. Yo, nandito ka pala. Kita na kita. Rescue. Yung front elevation. Actually pinakita ko na to nung nasa previous na video natin, no? So ito yung front elevation. Ito siya. Okay. So kung napapansin niyo, bali ito ay tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So ito naman yung sa may rear niya. Kaya sa bali ganito yung design niya. So dapat yan ay meron tayong abang. So ito naman yung right elevation. Kaya so ito yung merong slab. So ito yan yung nasa likod. At ito yung binubuhusan natin ngayon. Yan, ito yung binubuhusan natin ngayon. Tapos ito naman yung left
kung saan nandito sa may part na to. So ito yung makikita mo. Yan, isa, dalawa, tatlo. So yan po yung design niya. Okay? So yan, napaka-importante yan. Yung mga abang natin, mga kamustan.